Totoo ba na ang mga leader ng mundo ay patungo sa isang one world government? Bakit dumarami ang mga krisis, digmaan at pandaigdigang mga kasunduan? At ito ba'y may kaugnayan sa Antikristo na binabanggit sa Biblia? Manatili ka, kaibigan, dahil pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa propesiya at hindi haka-haka. Build a new world order where democracy and Canadian sovereignty is protected. Mr. Carney, you're up next. I'm going to associate myself, I'm going to agree with that. Like Prime Minister Trudeau, half of this cabinet are actually young noble leaders of the world. We penetrate the cabinets. The change is not just happening. The change can be shaped by us. We have to prepare for a more angry world. How to prepare? Take the necessary action to create a fairer world. I see the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. I think that fake news have been with us for thousands of years. Just think of the Bible. June 25, 2025, binati ni Trump ang kanyang sarili dahil sa tigil putukan sa gitna ng digmaan ng Israel at Iran na hindi tiyak kung hanggang kailan ito mananatiling lubos. Ginampanan ng Pangulo ng United States ang kanyang tungkulin sa paglutas ng hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Islamic Republic. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel was committed. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know. Ngunit ilang oras lamang pagkatapos ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran, sinaway ni Trump ang Israel at ang Iran. Kapag may krisis, gising ang mga tao. At pariho ito na maaring magamit para sa kasamaan at sa mabuti. Sinabi nila na huwag nating sayangin ang isang krisis at samantalahin natin ito. Never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that, it's an opportunity to do things that you think you could not do before. Ang buong Middle East ay pinagdadaanan ang isang napakalaking reset upang maitatag ng ganap ang Abrahamic Accord bilang paghahanda sa pagdating ng Antikristo. Ayon sa Isaiah 28:14-15, kaya't pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga walang galang na mga pinuno na namamahala, sapagkat sinasabi ninyo, nakikipagsundo na kami sa kamatayan at sa impyerno. Kayo ba nakikipagsundo na rin dito? Kaya, karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay naniniwala na ang mga digmaang nangyayari ngayon at ang mga nangyayaring krisis na ito ay hahantong sa pagdating ng Antikristo na siyang simula ng mga kalungkutan. Ayon sa Mateo 24:8, kung saan magsisimula sa malapit na hinaharap na ang Antikristo ay maghahari ng 3.5 taon nang dahil sa maling interpretasyon ng Daniel 9:24-28. Maraming Kristiyano ang naniniwala na ang Antikristo ay darating pa lamang. Ngunit ayon sa Biblia,
Ang Antikristo ay isang sistemang matagal nang gumagana. Paano nating malalaman ang pagkakakilanlan nito? Ayon sa ikalawang Tesalonika, Kabanata 2, 3 hanggang 4 at 8, ang taong makasalanan ay mahahayag na sumasalungat sa kautusan ng Diyos. Na sinasabi sa mga propesiya na ang taong ito ng kasalanan ay iisipin niyang babaguhin ang mga panahon at kautusan. Sa 10 utos ng Diyos ay iisa lamang ang utos na tumatalakay tungkol sa panahon. At ito ang ika-4 na utos ng Diyos na tungkol sa Sabat. Kaibigan, ito ay hindi lang laban sa Diyos, kundi kapalit ng otoridad ng Diyos. Mga mahal kong kaibigan, naniniwala ba kayo na ang Antikristo ay isang bagay sa hinaharap pa? O ang Antikristo ay umiiral na ngayon? Pakisulat ang inyong mga opinion o komento sa comment section sa baba. Narito ang ilang mga clip na lumalabas sa internet. At ito ay kapwa bago at kamakailan lamang tungkol sa isang bagong sistema na paparating. Isang bagong anyo ng pandaigdigang pagkontrol na muli ang karamihan nito ay konektado sa pangwakas na imahe ng Antikristo. I even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as internationalists, and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure. One world, if you will. If that's the charge, I stand guilty and I am proud of it. Pain detection, and once we understand the circuitries that cause pain, I guess the question is, could we then instill pain? I guess the question is, could we then instill pain? I guess the question is, could we then instill pain? I guess the question is, could we then instill pain and use that in many coercive measures in the legal system as well? In 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains, and I can immediately feel, because you all will have implants. Bakit nais nilang itong maitanim sa atin? Itatanim sa mga utak natin? I can, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your. Yuval Noah Harari, the man I recently made a video on, who makes it a point in almost every interview that he does to mock Jesus and the Bible. I think that fake news have been with us for thousands of years. Just think of the Bible. But not the intelligent design of some God above the clouds. Not the intelligent design of some God above the clouds. Bakit nais nilang manipulahin ang daloy ng ating mga utak? Bakit ang tingin nila sa mga tao ay isang hakabol na klase ng hayop? Katulad na lamang sa dating chairman ng WEP na si Klaus, na pari-parihong nilang sinasabi na kailangan natin ang ganoong uri ng transparency, kung saan hindi maaring magkaroon ang lahat ng mga tao ng isang pribadong buhay. Sinipi ko nga ang kanyang sinabi, kung wala kang itinatago, bakit dapat kang mag-aalinlangan na mayroong sistema ng social credit at kumplitong kontrol sa digital na buhay, na ang lahat ay magiging mamamayan ng mundo at hindi ng isang bansa na may kanya-kanyang sariling mga batas. At dito ay muli nating makamit ang pinakamadaling pagbibigay ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong buhay ng buo sa sistema ng panlipunang kredito na dinala sa ilalim ng isang sistema na kontrolado ng isang mundo. Kaya ito ang dahilan ngayon kung bakit maraming Kristiyano ang naniniwala sa tinatawag na futurism.
about what is inside of this pact. Everyone, it says that this is the power structure, fully digital and maximized for the control of the masses. Everyone will be expected to have a biometric digital ID that marks them not just as citizens of an individual country, but as a global citizen. So anytime you hear global citizen or anytime you hear sustainability, think that this is an egregious thing that's happening at the level of the World Health Organization and the United Nations. Anyone that has a dissonant opinion will be labeled as misinformation, disinformation, or malinformation and memory hold. Perpetrators for unapproved information will be fact-checked and punished by the system, which will be operated and enforced by artificial intelligence. Punishments will include being locked out of one's bank account, being unable to make certain purchases, unable to get on an airplane, on a subway, drive on public roads. This is the future, according to the world's self-appointed overlords at the United Nations. Noong 2024, sa Davos Convention, ang mga leaders ng mundo ay pari-parihong nagbanggit tungkol sa pag-asa. Nais nilang magpatuloy sa pagtulak ng idea na maari silang magdala ng pag-asa dito sa namamatay na mundo. We have to give a future. We need to give hope. And we have to encourage the Ukrainian population to imagine their future. That it is our duty and it is our interest to do this, because if they lose hope, they're no longer going to fight. If they're no longer going to fight, the geopolitical consequences will be major, and they are not in our interest. So there is a real spin behind. Ang mga digmaang nangyayari ngayon, mga kaguluhang politikal, mga sakuna, mga kahirapan, tagutom, lindol, baha, kaibigan, ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng ikalawang pagbalik ni Jesus. Ang lahat na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay hindi ang ating permanenteng tirahan at hindi tayo mula sa pagkamamamayan nito. Ito'y nagpapaalala din sa atin na ang mundong ito ay lalo pang lalala ang kaguluhan at hindi na bubuti pa. Kung kaya ang mga leader ng mundong ito ay nagpapakilala ng pag-asa, ng isang pag-asa na gawa lamang ng tao. Dahil ang tunay na pangmatagalang pag-asa na nais natin, na inaasam natin, ayon sa Tito, Kabanata 2, talatang 13, na hintayin natin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaibigan, wala na tayong tanging pag-asa sa mundong ito na walang kapag-apag-asa, kundi si Jesus lamang na siyang ating tanging pag-asa. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy lang tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ating subaybayan ang programang ito dito sa channel ng BBC para sa programa ng mga kasaysayan, ng mga propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.